ng Omega, ang dami nilang pampasok. May mga Hayabusa, May Arlot pa, may no? Arlot ka pa. So, I think totoo yung sinasabi ni Auntie, baka mahirapan dito yung TNC. Pero syempre, quick rain check nga lang din. Ito ang pagsisimula ng match number 1, game number 1 between TNC Pro Team at Smart Omega. Pero going back to the idea of Selena onto the room, na nakikita natin to, pero hindi lang nakakasanayan pa. Yun kasi. And as much as possible, yung early to mid talaga, yung pinaka-inaantay natin dito na spike, na pwede mag-spike, na pwedeng advantage dito ng TNC Pro Team. Vice versa naman though, we have some debut picks dito, Auntie Anara, for Smart Omega. Specifically this Arlot. Yeah. I think ang tagal na nawala ng Arlot dahil nga sa existence ni Lucas. I think Lucas was open. So, it's not been picked by OMG. Mostly, I think because nagtitiwala sila sa capability ni Luis. Nung nasa MDL pa lang ito, basta hawak ni Arlot, sure win. Yun nga eh, yung moniker niya Arlot man na talaga. Yes. Tinatawag siya na Joshi Cakes and ni QWERTY. Pero sometimes hindi rin naman sa comfortability but also kung ano ba yung gusto nilang i-achieve, especially onto the earlier phases of the game. Alam mo, dati counter yung Arlot sa CC, pero with the recent change na yung adjustments na na-experience CC, Dreadnought lang katapat niyan eh. Kung baga magde-Dreadnought lang yung CC, tapos wala na, no counter na. Kawawa din yung Arlot actually sa May CC. spell vamp din yung Braves Might, tas bibilis yung yo-yo sa curtain call. Tsaka parang mahihirapan din with the slashes Zyda? dito yung Arlot, no? Grabe Pero yung- ngayon, yung Sagasa, at kanina nabanggit natin yung responsibility for Zyda, di ba? Na ano yung kailangan niya i-soak dito, pero 3-man here for Smart Omega sa Medyo bottom side. medyo malalim yung attempt dito ng Smart Omega na pigilan talaga yung Aga. level 4 ni Lord ni JM. CC. Kasi magiging malaking problema dito yung CC. Kaya niya i-zone yung mga heroes dito ng Omega. Alam mo, interestingly enough, kagaya ng nabanggit natin sa ating keys to victory, kailangan talaga ng XP. And this is what OMG has been doing, funneling the XP dahil nagsiset up sila for this first Fan turtle. Arrow, tatama dito. Kay Chaknu, and mapapag-flicker out dito Ay! yung Badang. Zyda rolling in. Nandun yung turn mula sa TNC Shadow, mula kay Andorio. Pwedeng hintayin to. Tinamaan pa ng pana and may Grabe vision na naman yun. mula sa Curtain's Call. And sa Oh! pakukuha pa ni Okir. Yung pagong napakagandang nakaw. Of all people na nakita natin, na sakto actually, gusto ko rin purihin doon yung pagkahuli kaila Andorio. But suddenly, nakita nga natin for Smart Omega, mas relax yung naging stance nila doon. Hindi Oo. sila masyado nagpipilit. Not unless nakikita nila mag-overstay din yung Yeah. TNC. Great setup also coming from Omega na pinahirapan nila itong si Lord JM na mag-level 4. That way, hindi nakapag-zone out against Andorio and nakuha niya yung purple buff. Kaya nag-level 5 siya in that turtle fight. Yeah, hindi nga nag-matter dito yung Astral Echo ni Yep, Lance. Hindi yep. na kailangan yung vision. Kasi yung range talaga na medyo favorable for the side of Smart Omega. Yun yung naging edge nila laban sa TNC. Pero Rumorolyo dito sa Zyda, hinaharap niya yung potential target. Ito Ayan! naka-layer yung Rolling in. stun. Boy! Pero makakatakbo Sa likod, pa ng Jackno, hindi sapat yung damage output ng pana. Pero yung shadow kill sa may bandang likuran, Andorio. Looking to find the kill on Lancey and he finds the Novaria in the middle lane. Okay, Lana, nakita pa rin naman natin yung mga numerous attempts sila dito onto trying to find the target na nga lang din. Nag-succeed sila doon onto Lancey, but Auntie Anara, looking at this one for Smart Omega, parang medyo shaky pa yung start nila. Yeah, gusto ko lang din na banggitin no, na isa sa mga dahilan kung bakit na-phase out si Novaria sa meta kasi nag-emerge ulit yung mga assassins. And with that Hayabusa, dinisplay ni Andorio kung gaano kadaling abutin yung Novaria considering na Selena yung kasama niya sa likod. Dati pag si Burrito, pinapapick namin ng Novaria, sabihin niya, mamaya na ako pre, may Hayabusa eh. Di ba? Oo, yun yung parang nightmare kumbaga. Yeah. And syempre si The Nightmare pa yung may hawak dito ng Hayabusa. And for Novaria, hindi naman kasi talaga siya in close proximity kapag kasama yung mga teammates niya. Lagi siyang sa likod. At yun naman yung gustong likuran or take advantage ng Hayabusa. But going back, magre-respond na in a few seconds yung ating pangalawang pagong sa laban na ito. Etong XP natin, mamaya pa talaga natin makikita yung magbubugbugan eh. Yeah, pero nauna sa pwesto rito yung Smart Omega. Although medyo malayo pa, si Andorio, at least madedelay nila yung TNC. Aabot naman yung Hayabusa Abot. unless Yep. i-burst talaga ito ng TNC. Pero nandun na yung mga push check, yung mga vision na binibigay dito ni Novaria at pati na rin ni Yawi on the Selena. Hindi pa ganun kadali i-take to for TNC. So mareresat yung pagong. And Abot nandun na si si Andorio maglalakad na papunta rin Ayan sa na. may turtle pit. At sakto nga yung sinabi mo na they're just buying enough time para makaabot nga din sa Andorio. Oh, And Luis! Iker. Final slash! Kasama rito yung Eternal Guard. Babagsak pa yung Basha. Medyo makunat pero tutok mo pa rin naman with the HP-based damage Grabe. ni Okir. Smart Omega all in onto the back siya. Hindi pa Patapos! tapos may stun na manggagaling mula dito kay Luis. Lord JM makakatawa siya doon sa stainless there. Pero Chaknu Nakulong! with the flicker in. Vengeance hindi ata sapat. And tutumba na yung CC.
That's going to be 2 men down for the side of TNC Pro Team. Grabe, yung ginawa ng OMG na delay nila yung pag-take ng Turtle. Level 8 si Andorio, meanwhile level 7 si Zaida. And nung kompleto na ang koponan ng barangay, a flicker, final slash, and they were able to burst down Zaida. Those are the kinds of huli na nakapagpatanda talaga sa atin kay Luis de Cebuano Pride. And so far ngayon, parang nakuha na nila yung moral na gusto nila. Starting at half heavily, 3-0 yung ating kill score. Oh, ano yun? Tumatama na. Okay, sabi, nag-retry, nag-shadow, nirorolyohan ni Zaida yung nahabol niya, kaso medyo mabilis. Rumoronde. Ng Hayabusa, pero sa may top lane, na may grab dito yung Smart Omega. Manang pana si Luis, pero nando naman yung mga pokes na manggagaling dito kay Kuzen at panina kay Jom. So medyo may konting ambahan lang, pero si Chakno, Okay lang eh. nag-dash na, hindi tatama yung pader. Smart Omega, cancel na yung play sa may top lane. Pero Andorio, Naku. 1v1 kay Lord JM. Grabe naman talaga to si Andorio, no? He's hitting 2 birds with 1 stone. And nakikita natin while farming, also trying to capitalize kung merong nag-iisa. Naaabuso niya talaga dito na hindi naman kaya makipagsabayan ng gato agad nila Lord JM. Pero sa may top lane, sabayan ba pwede maganap? Kasi Okay. nandito sila sa proximity ng Omega. Oh, Luis, aabot ba yung mga stocks niya? Enough ba yung sustain? Hindi, tatama yung plato na binito dito ni Zaida at pati na rin yung Astral Recall. Star Shatter pala, yung Astral Recall pala yung ano. Pag pumuelo na siya, Oo. pag pumapuelo na siya sa recall, pagkain na Star Shatter. Pero later on, yung mga Astral Echo, yung Blanket talaga, yung pinaka-asa natin near for TNC. Kasi mas lumalaki, di ba, yung tatamaan, yung proximity ng araw dito, especially for Yawi. Pero looking forward here sa top lane na kung paano pa ba magta-tower si Kozen kasi grabe yung paninimot nila Jom doon. Oo, maaga din yung pag-akyat doon ni Luis, kaya nga ngayon ang Turtle ang Uy, isa nag-shadow, nila. Andorio na naman. Ulti ba, Shadow Kill, kanina mapunti Retribution, Zaida makakuha ng pagong, and may rolyo kagad mula dito kay Baksha, hinahabol na si Andorio. Abante. Nice final slash mula kay Luis to Oh! cancel out ang Baksha chasing, and Lord JM sa may bandang likuran, and makakatakbo pa si Luis, the save from the Arlot. Maganda dito is hindi naman nagmamali yung TNC Pro Team, di ba, Auntie? Kasi yun na nakikita natin, kapag walang tinamaan or walang masyadong pwede maging opening, especially for Yawi, tumatantan naman sila. Yep. Tumitigil. Mabilis kumbaga. din yung cooldown ngayon ng Selena. So definitely only arrows at this point. Kaya na niyang magbato ng 2-3 arrow in a single skirmish. So that's definitely what they are doing right now. Now, for TNC, kailangan lang nila i-replicate yung pagtama ng mga abyssal arrow coming from Yawi and padaliin yung buhay niya by doing the Astral Echo. Ito rin medyo nakaka-bad trip. Ikaw yung Omega, parang nakakainis na kada lalakad ka, may lumilipat na may lumilipat na bulate, tapos may matakatapakan kang di maganda. Ayun, alam mo kung si Chakno, mababad trip na ako pero si Lord James may bottom lane, Nababad meron siyang trip na. vengeance, ginagamit yung shadow kill, pero binate lang yung vengeance, di aabot niyan sa next round. Naku, pero Ah, dito inabutan. Ayun lang, nabigyan si Kuzen, na naman yung pag-double lane, naibit na naman ng Smart Omega, pinanood yung vlog ni ako si Doggy, bawal dumawid sa middle lane dito si Kuzen. Ingatan nyo yung middle lane nyo. Na definitely kanina na napansin din natin yung trend dito for Smart Omega. Na nag-aantay rin sila. Basta kumawala na ng araw dito sila Yawi, saka sila aabante doon sa mga bushes. Especially here sa may LBM at RBM. Pero moving forward here for Smart Omega din naman na nakikita natin hindi talaga nila basta-basta binibitawan yung pacing na to. Kanina pinag-uusapan din natin yung capability Chakno? ng TNC Andorio? na magkaroon ng team fight. Oh, shadow kill, walang vengeance. Zaida dito mahuhuli. Tumama yung kanyang hero dito Kunat? sa kubunan ng Smart Omega. Pero naandun yung mga slows, yung mga pana, yung mga traps. Buhay pa rin yung Baksha. With the ultimate na mayroon siya, nandoon yung sustain. And si Ay! Luis pa, yung tatamaan dito ng pana. And he goes down as well. Dinadaan nila sa dahas, dinadaan nila sa gulang dito, Auntie, di ba? Oo. For TNC, kailangan nilang lalong makapitalize on yung vision game na meron sila. Hindi pwedeng ma-replicate yung nangyari doon kay Kozen na tinatlo-apat siya ng OMG. Lalo na ngayon, First Lord na. Tsaka na nakita natin kanina, parang more on the gold leader. Ang sakit! Nangunguna doon si Kozen. So, ang aga-agad ng action plan dito na Smart Omega to prevent Straleco. yung pagsama dito ni Kozen. Pero sa pagsasama-sama naman, nandito na yung members ng Smart Omega. Pero yung Lord kasi neto, hindi pa naman to totally fixated doon ng mga attention ng members. Yeah, hihintay nila yung next na ulti siguro dito ni Novaria on Lancy para lumaki yung mga hitbox para tumama yung mga pana mula dito kay Yawi. And alam mo, again, ito yung nakaka-bad trip. No? Ang taas kasi ng cooldown nung Selena. So talagang Yep. medyo unli arrows yung Yes. lalabas mula dito sa TNC pero hindi na naman ganun kadali mag-commit
for them kasi kailangan nila intindihin dito yung set na pwede manggaling kay Luis. Ang dami kasing pwedeng panggalingan nga na window dito ng Smart Omega, especially na hindi nga nila hawak ngayon yung RBM. Mas nauna nakatao dito yung Smart Omega. Magandang side to para sa Eko. barangay. Kaso nakita! Pana, Zaida coming in. Jack Luis, sino mahuhuli na dito? And si Ay, Luis, napukot. kinailangan ng umalis and TNC. Sila yung nagdidictate ng Pana tempo rito. naman. Shadow kill mula kay Andore pero Oh buto my para sa gosh. Dome. Hindi sapat. Yung kanilang damage, mabubuhay pa si Lord JM dito with the vengeance. And Smart Omega, hindi nila kakayanin yung onslaught na ginagawa dito ng TNC. Lord JM nakaabante pa rin dito. Babalik si Andorio. Yawi out to the front lines! Buhay Uy! pa din! Hindi sapat yung damage, muntik pa siya tinamaan nung Star Shatter. Mabubuhay si Andorio pero hawak na ng TNC ngayon ang Lord and they will secure the first big objective. Medyo nag-slow mo yung mga mata natin doon. Pero definitely for TNC Pro Team, nakita nila yung spacing and nabigay yun kay Kozen with the damage. Ito yung sinasabi natin na kailangang makapitalize ng TNC yung mga arrows na nagmumula Grabe, no? kay Yawi. The moment it hit at Chaknu, all in, 0 in, namatay yung dalawang frontliners ng OMG. And with that, tuloy-tuloy yung pag-arangkada nila to the point na ang natira na lang ay yung dalawang squishy heroes na si Okir at si Antonio. Ayan na naman. Tinamaan ng pana mula kay Yawi from downtown. Tutumba siya pero okay lang. Smart Omega, wala silang jungler dito. Wala namang minion waves sa may middle lane pero Okay. babagsak yung Lord Babagsak yung Lord sa may bot and pwedeng umakyat dito ang TNC. Sa pag-march up naman ng Lord, definitely kailangan na ibigay muna ito ng Smart Omega. Pero the great thing about TNC is nakapag talaga sila ng magandang gap dito. Speaking of the gap, maganda na yung gold lead nila dito. Especially the matchup ng mga roamers natin. Nakikita natin yung pagka-superstar nila. And TNC Pro Team is actually trying to take charge. Lumalabas yung Phoenix Express kaso napipigilan eh. Nakakainis talaga yung mga araw, no? Nakakainis talaga yan. Gusto ko lang balikan, no? Kasi kapag nag-ML ako, sa mapa lang ako nakatingin. Oh. Sa minimap. Sa minimap. Oo. Pero kapag may Selena, kailangan tumingin ka dun sa malaki. Ang dami! Alam mo, may rule dati yung mga pro player, pag may kalaban silang Selena, bawal ka mag-drag map. Oo. Bawal. Kasi tatama ka ng pana. Lalo yung mga player dating gagaling mag-Selena. Sila Pew, Yes. diba? Sila Hayes, yan sila Yene Hayes. Ang dami! Sila Baloy. Sila Baloy. Ngayon si Yawi nagsisilina na. Dati yung flex lang nito kadita. Yes. Eh, that just shows na nakikita natin na maganda, nagkakaroon ng innovation yung mga players natin. And ito yung bagong iiduluhin din ng mga nanonood dyan sa bahay na possible po talaga lumabas dito. Selena onto the row for TNC Pro Team. 2.9k gold lead, malaki-laki na Saida? ito. Pero kill score medyo dikit. May Oh, Andorio! didikit doon! Sumunod kay Ayun Yawi! lang! Lumipat! Ah! Lumipat ng atensyon! Napalipat pa nga ng targeted Sendorio. Shadow kill is wasted. And ngayon yung purple makukuha sila. Si Lord JM dito tinatangke yung set na ginagawa dito ng Smart Vengeance, Omega. buhay! Vengeance! Mabuhay pa He siya! lives! Mabubuhay pa rito! Yung XP-laner ng TNC kasi humahabol ng Winston na siya rito pero masyado malalim yung kanilang Irritel pero kukunin na nila yung purple buff ni Andorio. It's all about the juggle of the damage here for Lord JM. Dahil nga ang roam na pinili dito is Selena. So the XP laners and of course even Zaida needs to step up para Yep. somehow ma-control nila yung damage na binabato sa kanila. Diba? Ramdam natin yung gigil. Oh, pana. Ayan na Pero naman. eto na Yan naman yung ano eh. tayo. Yung gusto mo lang naman mag-defend pero kailangan mo tignan lahat ng angulo si Yawi dito. Makakapag-flicker out. Ay si Lancy, makakapag-flicker out pala. Hindi sapat pa yung damage output ni Andorio para patayin yung mga supports. Kahit si Lancy at si Yawi, hirap siyang patayin. And grabe, yung 1 kill ni Andorio against kay Lancy nangyari before the 5th minute mark. Sa mid. So Kanina now, pa yun. hindi kumakapit yung unang dash ng Quad Shadow. Hindi niya napapatay ng mabilisan Oh, na si Chakno? Lancy. Kaya gumagana yung Astral Oh, Echo. another arrow mula dito kay Yawi. Tatamaan dito si Chakno. Napakakulat ni Hindi Zaida. sila Siya na yung makadikit. humaharap. Siya na yung roamer. Siya natatangin na lahat. Tutulungan ko si Yawi pero hindi pa mamamatay si Chakno rito. Pero kailangan mag-reset ng Smart Omega. Diba? Eh, nakikita natin, the barangay needs to find an answer doon sa pangaharapa sa kanila ni Zaida. Imagine, Pana mula kay Yawi! Tinamaan ni Sendorio, makakapag-shadow siya, hindi siya tatamaan ng Star Shutter. Pero kailangan na ata ibigay ng Smart Omega yung pwesto rito sa TNC. May mga pana, ang daming lumilipad dito sa Grabe. TNC. Ang hirap nito kahit saan ka lumingon, pwedeng may tatama sa'yo. Ligaw na pa naman o yung ligaw na meteor na binabato dito ni Lancy. The vision is everything at sakop na sakop to ng TNC Pro Team. Oh, Astral Echo. Ito na, ginamit na yung, yung Kita na kumot. naman. Kitang-kita nila lahat. Kita nila yung barangay. May CCTV camera sa barangay. Si Zaida rito, tamang patrol Ronda sa lang. Omega. And makukuha pa niya yung Lord. Hindi niya kinailangan iset
yung kanyang hero dito sa mukha ng Omega. Kailangan lang makita nila kung nasaan sila Andoryu. Imbis na yung barangay, meron pang ronda yung mga tanod. Oo. Nakikita natin lalo to dito sa Phoenix Army kasi May CCTV. grabe yung pamba-body block. Kitang-kita, real na real yung ginagawa dito nila Zyda. Yung setup na ginawa ng TNC in that second Lord of the match was everything kasi na-poke nila ng mabilisan si Andoryu after that Abyssal Arrow coming from Chaknu. Kaya naman ngayon, na-secure nila ng walang contention yung second Lord of the match. Malaya sila dito, pero ngayon malaya pa ba sila makadepensa? Ayun na. Andito ang Lord. Nilabas na yung Kumot and Smart Omega. Can they defend? Rumorolyo si Zyda rito. Pero yung final slash ni Luis ay nagamit at tinamaan ng pana si Jove. Pumasok si Lord JM with the vengeance. Eh, kailangan mag-flicker out ng Granger. Buhay pa yung Lord. And mapapatay pa si Chaknu the snipe mula dito kay Lancy. TNC breaking the base of Smart Omega. And di pa sila tapos. Meron pang bottom lane. May Lipat papasok sila pang dito. wave. May pana, hindi tatama mula dito sa TNC. Pero si Zyda, nagpapatrol sa may bandang itaas. Kita nila si Andoryu nag-clear, pero makiklear din naman ng Smart Omega yung kanilang minion waves. Nadidivide ng attention dito na Smart Omega. Gustuhin man Oh, nila Luis. na mag-all in, kaso sila yung ino-all in dito. Tinamaan dito si Lancy ng final slash. Good set coming out from the Arlot. Tutumba rito yung CCTV camera ng TNC. So kailangan mag-reset ng Phoenix Army. Pero Smart Omega, ipit na sila sa kanilang base. Nakakita pa rin naman tayo ng signs of light, especially na na-takedown nila dito yung CCTV nga na si Lancy. Oh, Andoryu? Pero 24/7, hirap pa rin sila sa pag-spread out dito sa jungle, Auntie eh. Oh, Kuha pa rin naman. okay lang. May retribution. Actually, muntik siyang tinamaan ng pana doon. Sobrang nung vision game ng TNC na kapag hindi ka man tamaan ng lumilipad na araw, tatamaan ka ng lumilipad na bulalakaw. Oo. And at this point in time, palak item na si Lancy. Kailangan na lang niya ng isang item remaining. So the moment na makuha niya yan, ang sakit na ng damage niya lalo. Ito lang ang legal na map hack sa MLBB. Eto, oo. Kung gusto mo ng dagdag pa, sama mo si Popol. Pero Oo. ito, legit, kita nila lahat. Tapos meron pa silang frontliner Yep. na ang bilis ng mobility, napakakunat, pwede pa pindutin yung ulti para sa damage JM. reduction. And grabe, yung sustain din na ginagawa ni Lord JM dito with a vengeance. Kita mo kanina, diba? Pasok siya kagad, pagkatama Boy. ng pana, pasok siya kagad, nakalabas pa yung CC. It's everything dito for Lord JM na yung pagpasok niya, he also deals that much damage nga dito for Smart Omega. And moving forward, no, sobrang compromise kasi talaga nung vision dito na Smart Omega. As we mentioned nga, ito talaga yung Nakita hindi yun. mo gusto. Nakita yun. Kitang-kita agad yun. Kita sa CCTV na nasa camera Tinutukan B. ng flashlight pa eh. Oo, nasa camera B. Sabi niya na may anino. Caught- Shadow eh. May ninja. Diba? May Oo. shadow eh. Tsaka caught in 4K siya doon. Totoo. Caught in 8K nga yan eh. Chelina tsaka Nubaria. 8K na. Doble na natin. Pero ngayon, doble-doble na naman ang problemahin ng Smart Omega now that the Lord will Hirap be started off here for TNC Pro Team. Ang hirap, as you Ang hirap mentioned. pasukin. Ayun oh. Ang hirap Yung- sumilip. Alam mo yung madaya dyan, yung dinadaanan ng pana, napakahaba. Paglabas Tas may vision talagang pa. Ayan tatama pa. na sa'yo. And si Luis, tinamaan na naman ng Star Shotter dito. And may pana na naman mula kay Yawi. Kita tinamaan nila si na Chaknu. naman. Sabi ni Yawi kay Chaknu, kung ako yung Rome, dyan ako pupwesto. And TNC, pinapwestuhan ng Smart Omega. And isa-isa nilang niraranto yung mga heroes nila. Medyo malayo, yung natitira mula sa barangay. So babalik lang ang TNC sa Lord Pit. Ang ganda nung naging call nila doon. Hindi nila pinilit na pagsabayin yung mag-Lord agad, tapos merong hahabol. But instead, they're taking it one step at a time, get kills plus get this big objective, the Lord. Kanina pinag-uusapan natin kung kayang abutin ng OMG ang TNC at ang sagot ng TNC, walang kayang umabot kasi tatamaan muna kayo ng pana Dami, at no? bulalakaw. Si Lord JM and Zyda, nasa harap lang sila. Kaya nga eh. Tinatangki lahat ng damage. Tsaka si Luis, gusto niya lang naman sumilip. Gusto niya lang naman makinood doon kung anong Oo. ginagawa niyo. Sinat ko lang ako eh. Sabi, silipin ko to eh. Pag silip ko, may pana eh. Tapos may bulalakaw, Oo. tapos kalahati na buhay niya. Ayaw magpapasok ng TNC. May Ito yung ano, tatali pa sa yung yo-yo dito, nanggagaling kay Lord JM. So, if you're Smart Omega, talagang yung pang frontline nyo, malalambot eh, kahit si Chakno, ayan, di oh, ba? ayan, oh. Diba nananahimik yung mga player ng Omega sa base nila. Pinagpapapana, Tama. pinagpapabarel, and Luis dito with the final slash set onto Lord JM. Yung vengeance, Natanggal. hindi sapat. Tutumba siya rito, pero 3 ultimates were being, was used by Smart Omega. And yung Lord, aakit na rito sa may top lane ng barangay. Pero wala pang minion wave dito ng TNC. Hindi ata nila magagamit itong Lord na to. Pero okay lang, nakabasag pa rin sila dito ng inhibitor onto the bottom side. Pero going back, no, for Smart Omega naman, kailangan nilang kumalma. Kasi a bit too messy, Hindi a sila bit too kakalma. pushy. Ayun lang, oh, At yun yung lang, kalma, boss. balik ta rin Boss. natin.
Oh, Boss. nahuli ng Asol Echo, latag. Anong conceal? May Ang hirap. CCTV nga kami. Kahit mag-ski mask kayo dyan, bawal. Matunugan lang nila, maamoy lang nila, maglalatag agad si Lancy. And that's the thing for TNC Pro Team. Walang magtitipid. And as much as possible, lagi dapat present yung vision. And minsan, no, yung Selena, kahit hindi sa bush laging ilagay yung abyssal trap, kahit dun sa wall, pwede niya makuha. Pero Winter Crown! Nag-grow as a player! And si Andorio dito, nakaapak ng Cyclone Eye. Naligtas naman yung Hayabusa, pero grabe si Yawi doon. Parang nai-imagine ko yung sigaw at itsura doon ni Yawi eh. Na nakikita natin ngayon, that was a very nice attempt. But for TNC Pro Team, mas nice sa kanila yun kasi nakita na kung nag-overstay ng welcome doon si Adorio, -1 pa yung barangay eh. Pero malaking resource yun na nawala yung Flicker, walang Winter Crown. Yep. Pero alam mo, For the Lord. hindi kasi nagmamatter yan eh. Kasi Okay hindi naman lang. makikita ni Andorio yan eh. Ang nakikita niya, 2 hero lang. Si Lord JM, tsaka Tapos si si Zaida. Zaida. Imagine mo, 2 yoyo yan eh. Hindi pa nanghihinayangan nila Yawi yun. Si Zaida, pwede mong talian yan eh, tapos tapo mo sa Omega. Pwede mong gawin yoyo yan eh. Pwede nang yoyo. Ipapain. O, ikaw na dyan. Oo. Parang pwede niyang Beyblade doon eh. Beyblade din. Umiikot-ikot, di ba? Beyblade din eh. Di ba? Ang daming side quest dito. Oo, shoutout ng sa mga TNC Pro Team. sa mga nagbe-Beyblade dyan. Tank build pa yung Beyblade ni Zaida. Totoo. Parang yung ginagamit ni Umi. Ang tagal ng Defensive build endurance yan. niya. Defensive Oo. build. Diba? Pang-lason lang talaga. Kung sinong humarap, talagang gigiba. Pero for barangay naman, balik tayo. Na-remove man nila. Kaso kita mo naman, ang bilis na lang. Around 50 seconds na lang. Babalik na yung flicker here for Yawi. Pero ang ating babantayan ngayon is going to be the fourth Oy, Lord. conceal. Okay, Nakita yun na lang, naman boss. sila. Nakatapak si Okir, sabi ng Mga Omega. trap, oh. Ang dami. Alam mo yun, yung laro ng Omega dito, hindi lang MLBB, para sila naglalaro ng Minesweeper. Tapos, Yung maling apak lang, ganyan yung laro natin ng team building eh. sasabog agad. Maling abakbug. Oo, di ba? Tsaka, yung apak, di ba pagka-pop ng abyssal trap, may sumusunod yung sa wishing lantern. Yes. So, nakikita natin ngayon kung paano na Ayun, no? ma-maximize nito nung Selena. Yung Y-bush si niya. Yawi na lang, guys. Yung Y-bush na yan, kanina pa nila binabaril yan. Yawi, naabot Walang dito ni Andorio. May Winter Crown na naman. Sabi sa inyo, Andorio, abot na eh. napagamit na naman ng Shadow Kill. And si Zaida rito, naghahanap ng pwedeng habulin. And nandoon na yung kumot mula kay Novaria. And umabot dito si Zaida. Luis with a final slash vengeance. Makunat masyado rito. Si Luis, grabe yung sustain ng TNC. Binuhusan ng Omega lahat. And babalik lang sila sa Lord. Wala silang pakialam sa nararamdaman ng Omega. Tsaka kahit i-type nila kung ilan yung flicker dito, tsaka yung nag-winter truncheon or winter crown ni Yawi, na nakita natin meron na naman, di ba? And it just shows na for TNC Pro Team, kontrolado nila yung timing. Ayun, nakaapak na naman. At alam nila kung kailan na sila magpapakita kasi kahit makita na sila, there is no one from the side of Smart Omega that they could totally burst them down. Sobrang OA ng vision. Hindi makalapit ang Omega. Oh, Andorio, muntik pa makuha. Pero nandun yung last hit mula kay Lancy. Sila makakakuha ng Lord. Pero TNC rito, they are backing down. Hindi sila papayag na may mamatay sa kanilang Grabe. kupunan. And Smart Omega, kailangan nilang bumalik sa kanilang base. They have to defend the top lane. And nahihintayin pa nila yung pagbagsak ng Lord. But looking at the gold gap here, Auntie, nakikita natin hindi naman sobrang lobong-lobo eh. Pero more on the control sa map talaga nalulugi. Yung Smart Omega sa kills, around 2 kills ang lamang dito ng TNC. Pero ngayon, gusto yata nila Zaida. na mas ma-pave way yung pagiging, sabihin natin, marcha nila dito papasok sa base ng barangay. Ayun na yung Beyblade, endurance test, endurance game. And may kumot ng nilatag dito Diba? mula kay Lancy. Ito naman pa si Luis. And naaabutan sila ng mga Sakit. damage, yung mga pokes na nanggagaling mula kay Yawi at pati na rin kay Lancy. Andorio. Shadow kill mula kay Andorio pero tinamaan ng pana, pati ng trap. Dito si Okir, may immortality si Andorio pero hindi na ata kakayanin ko Zen. Final na slash dito ni Luis pero may immortality. Papatay na si Lord JM do pero yung tower lock mula sa TNC ang tatapo.